Okay, mga kamats, makimita. Okay, so, pag-uusapan natin to. Kiko Barsaga. Oh, yummy. Yummy is the new hot dog in town. The hottest rock star in the Philippines. Bravo. So, this is part of the praise release ng mga DDS kay Kiko Barsaga. Pero let's look at this objectively, mga lods, ha? Kasi pwede kasing hype lang to eh. They're just trying to rally kay Kiko Barsaga. Pero it's a whole bunch of nothing. Okay? Wala talaga eh. Paano mo nasabing hottest? Sino mas hot? Si Kiko Barsaga si Mr. Supranational. Ay! Okay, so this was posted ni Harry Roque nung October 13, okay? The David of modern times. What the fuck? Alam niyo ba yung David? Yung David yan yung ano eh, yan yung iskulptura na naka-bold. Kala ko hottest special child in the world, sabi ni Pipito. Hindi, wag naman ganun. We support and pray for you, Kong Meow Meow Meow. The young gun has the balls to face adversities of the country. He should provide protection at all costs. Alam niyo ang hindi ko gusto talaga dito kay Barsaga. Kasi selective kasi siya eh. Alam mo, real talk, kung gusto mo talagang sugpuin ng corruption dito, dapat wala kang kulay. The fact na may bias siya, like most DDSR, of course, wala din, di ba? Parang palagay ko, supot din, di ba? Maintindihan ko kung vlogger siya, kagaya ko, or kagaya ni Banat Bay, pero she is a sitting congressman. Tandaan nyo, public office is a public trust. Meaning to say, dapat kayo ang mauuna, hindi yung partido. Kaming mga vloggers, we can be biased all we want. Because, etong pagva-vlog, real talk, self-serving tong larangan na to. Nangingibabaw dito yung needs namin na magsalita bago kayo, di ba? Alam kong mahirap tanggapin yun, pero that's the reality of vlogging, mga lods. Pero as much as possible, gusto ko maging objective dito at gusto ko kayong gisingin sa katotohanan na kung susuporta kayo dun sa mga politiko, yung matitino na. Pero wag, syempre yung basis ko, gamitin nyo na lang as guide nyo. Pero kayo pa rin na mamimili kung sino, di ba? Tanginang Harry Roque to. Saksakan ng hottest! Hindi natin mabibit ang mga allegation yan. Manay Roque, hottest Saltex, Team Plan A to Z, Laos si Vico, Ayan, wag kang tanga, dami accomplishment yung si Barsaga. Tama naman si Josh dito. Palakpakan natin si Josh. Hottest tuta in the Philippines. Bakit the David of the Philippines? Bakit the David? Yung ano yan yung Greek god yan Diyos mio Marimar. Ano to sobrang na yung pag-praise nila kay Barsaga. Ngayon, objectively kasi, wala talagang achievement tong si Kiko Barsaga. And I'll explain sa inyo dahan-dahan na. Number 1 muna, sino yung pumupuri sa kanya? Yung pumupuri lang naman sa kanya ay former, I don't know if he's still a practicing lawyer, pero hindi pa naman yata siya nadidisbar. Isa pong tawag dito, si Harry Roque ay isang mahusay na abogado noon. Actually, I believe naging professor pa yan sa UP. I think si Congressman, si Juan Rider, si Congressman Rog Gutierrez, naging estudyante niya pa. That is how brilliant this man, Harry Roque, is. Now, he is praising someone who is a school dropout. I don't know kung kick out siya, pero ang punto ko rito, you are praising someone na hindi man lang nagtagal sa eskwela. And academic is very important when you are in public service. Kasi mas magigets mo kung paano tumatakbo ang gobyerno kung ganon, di ba? Ngayon, etong si Barsaga kasi maingay lang talaga siya ngayon. And kita mo yung tatay niya, he will never live up to Kong PD. Kasi si Kong PD, he was a brilliant lawyer as well, di ba? Etong bata na to wala. Ibutya, undergraduate na nga lang, hindi pa natapos. And okay lang sana kung naghihirap sila na hindi siya pwedeng mag-aral. That's the point there. And ngayon Harry Roque rockstar agad. Alam niyo yung hina-highlight niyo, ang hina-highlight niyo diyan na pwede kang puriin ng matataas na tao basta hinahalikan mo yung puon nila.
Basta tinitira mo yung mga kalaban nila, mali naman yun. Anong values yung tinuturo natin na basta binabanatan mo yung kalaban namin, ano ka na, hottest rockstar ka na. Mali yung ganon. Dapat ang hina-highlight natin yung achievements, di ba? Classic case of nepotism yung ganito, mga lods, di ba? Bakit siya pinupuri? Kasi nga, kakampi. Hindi dahil sa achievement. Di ba dapat nasa meritocracy tayo? And speaking of meritocracy, eto na yung punyal natin na itatarak natin sa mga katangahan sa internet. Now, shoutouts dito sa kay Sir Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao naman, hindi ko naman kilala tong si Manny Pacquiao. Alam niyo naman yan. And hindi ko rin siya binoto ever. Kaso ang iba sa kanila ni Manny Pacquiao, mga lods. Kasi may banat siya kay Manny Pacquiao eh. Tama ka, parehas ang utak ni Marcos at ni Pacquiao sa politika. Okay, pero at least si Pacquiao magaling magboxing. Parang ini-imply niya sa akin, ang dating sa akin ito, mahina yung utak ni Manny Pacquiao. Tandaan mo, boy, si Manny Pacquiao, gumraduate yan. May PhD yan sa public service. Undergraduate, masteral, at saka PhD. Meaning to say, at saka pansinin nyo yung mga interviews noon ni Manny Pacquiao, at saka interviews niya, lalong-lalo na yung kay Karen Davila. Hanapin nyo yan. May analysis ako dyan kay Manny Pacquiao. Sobrang galing niya talaga sobrang galing niya talaga sumagot or nag-improve na ng sobra. Kasi nakikita mo, bukod sa may media training siya, may laman na yung utak niya, hindi lang puro boxing, di ba? Although hindi niya siguro makukuha yung neutral accent kasi yung pagkabisaya ni Manny Pacquiao sobrang tigas talaga, and there's nothing wrong with that. What is important in language is nagkakaintindihan tayo, 'di ba? Kaya ako, disappointed ako dito sa batang to kasi articulate naman siya eh. Kumbaga lalagyan niya na lang ng content or lalagyan niya na lang laman yung sinasabi niya, pwede na. Kaso ang problema kasi ngayon, mas nangingibabaw sa kanya yung mga ganitong motherhood statement na talagang buzzworthy lang, clip-worthy lang. Madaling magpa-viral pero pag tinignan mo yung substance na tinatawag, wala. 'Di ba? Anyway, last and that but not the least. Of course, once upon a time, ang mga DDS kasi kinukumpira si Vico Soto. Nakita nyo naman yung comment kanina kay Kiko Barsaga. Tingnan nyo ang achievement ng Vico Soto. Okay? Ngayon, AB Political Science in Ateneo de Manila University. Ibig sabihin, parehas lang naman sila siguro, hindi ko naman sure. Pero sigurado ko naman, si Vico Soto at saka si Kiko Barsaga, ang buhay nila ay marangya. Ibig sabihin, hindi sila parehas mahirap. At least we can both assume na ganun yung buhay nila. Kasi may sinasabi si Barsaga na madami daw iniwan ng salapi sa kanila yung tatay niya. Hindi ibig sabihin na nung nabubuhay pa yung tatay niya, talagang madaming pera, di ba? Si Vico Soto naman, obviously hindi yan mahirap kasi Vic Soto ang tatay niya, 'di ba? Haligi ng ating telebisyon, nakikita natin yung mga bilyonaryo na siguro yung si Vic Soto. So ibig sabihin, may chance itong dalawa na to na to achieve more in their lives than just what their namesake can offer. Kasi real talk lang talaga. Pwedeng mag-school bukol din si Vico Soto. Ibig sabihin, wag siyang dumaan doon sa school system at pumasok na lang siya as politiko. Pwede niyang gawin yun kung trip niyang gawin. Kasi nga, Vic Soto na siya may brand recognition pa siya pero dumaan siya dun sa sistema ng eskwelahan. Bakit? Kasi yung technical knowledge mo sa politika, diyan mo nakukuha. Yung diskarte, yung practical knowledge, makukuha mo yun pag nandun ka na. Pero yung intellectual na alam mo, at saka yung paano yung tamang diskarte na hindi mo matututunan unless pumunta ka sa eskwela is something na meron siya na wala itong si Barsaga. So how can you compare?
Kung etong isa is nagsumikap sa eskuwela, yung isa naman hindi. At ang masakit pa do'n, tingnan niyo may master's degree etong sa Ateneo de Manila pa, etong si Vico Soto sa public management, 'di ba? Ibig sabihin talaga, he is trying to groom himself to become a better public servant. That's the point. Pero sino ang hindi kailangan ng ibang politiko na purihin siya at sabihing hottest rockstar siya kasi the the evidence will speak for itself. Makikita at saka ang alam ko may mga units of law pa yang si Vico Soto, meaning to say he is trying to aim much higher sa kanyang sa kanyang buhay, 'di ba? So alam mo 'yon, ang masakit kasi dito, si Kiko Barsaga may opportunity siya. May opportunity siya na i-achieve ang lahat ng bagay na pwede sa kanya. Alam niyo magkano ang pag-aabogado? Or sige, yung college na lang ang intindi ko sa yung kalidad na eskwela, nasa 40 to 50,000 per sem, okay? Sabihin na natin may sa kunyari DLSU or Ateneo twice at yung isa kasi alam ko TRISEM. So kung sabihin na nating 150,000 pesos a year or kasama mo na yung 200 kasama yung expenses mo daily. Ibig sabihin, hindi mura ang pag-aaral, especially sa ganyang antas, 'di ba? Kaso may means ka naman para gawin 'yon. Ibig sabihin nasa sa tao na lang 'yon na may means kung gagawin niya or hindi. That's the disappointing part kay Kiko Barsaga na sana makita nyo. He is nowhere near the caliber of what the DDS is trying to portray him to be. He is not a rock star, okay? He is a fucked up individual. Isang glorified Roblox player na nandyan lang because of political dynasty and rampant nepotism. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gege mga lod.